Pag-ibig ba? Hindi ako tatablan niya ng mga dude. Proud na sabi ni Leon sa kanyang mga kaibigan. Nasa iisang mesa sila ng kilalang resto bar. Nagtawanan ng mga kaibigan ni Leon na ikinapiko naman ang binata. Napasimangot siyang nagbukas ng cup sa alak. Seryoso ako. Dagdag pa ni Leon. Ngunit hindi napigil ang tawa ng kanyang mga kaibigan sa kabila ng seryosong aura ng binata. Alam mo ikaw, hindi ka magaling magsinungaling, Leon. Paano mo naman nasasabing maski pana ni Cupido ay di e-epekto sa'yo? Bakas sa tinig ni Aki ang pagpipigil ng tawa. Sumabat naman ang isa pa sa kanyang kaibigan na si Carl. Yeah dude, tinapos mo agad. Masyado ka lang love hater. Akala ko ba nakabubad ka na kay... Ngunit hindi nito nagawang matapos ang sasabihin nang nakasimangot ng bumaling si Leon. Of course, I am. Nakamove on na ako. Bata pa ako nun para sa mga ganyan na ganap. And I fall for her by mistake. Naiinis na pangrarason ni Leon, wala siyang kakampi at siyang talo sa kalokohan ng kanyang dalawang kaibigan. Tinawanan siya ng mga ito at paulit-ulit biniro. Palusot pa siya. Alam naman natin kung bakit mo nagawang maipatupad ang pagiging love-hater mo sa buong kumpanya. Alam mo bang yun ang tawag nila sa'yo? Nagtawanan ng dalawa ng kaibigan sa naging pahayag ni Aki. Work is work. Napipiko na sabi ni Leon sa dalawa. Pero may iba tayo. May bago ka sekretary? Tanong ni Aki. Muntik na mabuga ni Carl ang alak na nasa kanyang bibig sa sinabi ni Aki. Napataas naman ang kilay ni Leon dahil sa naging aksyon ng kaibigan. Seryoso ka? Asan na yung flirtatious secretary mo? Tanong ni Carl nang malunok na ang alak. Asan pa ba? Alam mo naman po ako sagol sa CEO sa kanyang pagiging love hater sa kumpanya. Pigil ang tawa ni Aki sa komento. Natahimik na lamang si Leon. Hindi niya nanais pang patulan ng dalawang kaibigan na siya ang naging pulutan ng tukso. Dumaan ang mga oras mula nang sila'y mag-inuman at kanya-kanya nang nagpaalam sina Aki at Carl. Kinaumagahan sa kumpanya ni Leon ay halos lahat ng mga empleyado niya ay tahimik at nakayuko nang siya'y dumating. Napaarkong kilay niya at hinanap ang newly hired niyang sekretarya kahapon. Where's my secretary? Kunot ang noon ni Leon na humarap sa mga empleyado. Kaagad namang lumapit ang head ng HR sa binata. Ngiting aso itong hinanap ang bagong sekretarya niya. Kasi sir, pagdadahilan na sana ng babae, nang biglang sumulpot ang isang babaeng halos magmukha ng clown sa kapal ng makeup. Mas lalo tuloy umangat ang kilay ni Leon, hindi makapaniwala na tumawa ang binata. Naglakad siya sa palapit sa babae at nginisiyan. Nakapamulsang ka ng kamay. You're fired. Matigas na Ingles ni Leon sa babae. Napasingap naman ang mga empleyadong nakarinig sa tura ni Leon. Maging ang babae ay nagulat. Malamig lamang na tumitig si Leon sa babae. Nakataas ang kaliwang kilay nito. Kaagad namang lumapit ang HR head kay Leon upang pakiusapan na sana, ngunit nauna na ang binata. Leave my company now. Hindi ito carnival at hindi ako nagpa-hire ng clown. Insulto ni Leon sa babae. Walang ano-anong tumalikod si Leon at hindi na pinansin ang babaeng nagwawala sa labas. Napahabol naman ang head ng HR sa binata. Sir, siya yung kaka-hire lang. And I don't care. Pagtapos ni Leon, huminto sa paglalakad ng binata at hinirap ang kausap. I need a new secretary ASAP. Within this week ko kailangan at kung wala, ikaw ang mawawala ng trabaho. So do your job and get me a new secretary. Malamig at may diin ang pagkakasabi ni Leon. Napalunok ang babae sa naging tura ni Leon. Labag sa loob itong napatango at tumalikod. Walang kalaban-laban ang lahat sa binata. Kung anong iutos nito, ay iyon ang masusunod. At kapag sinabi ng binatang kailangan niya ng sekretary, magaganap iyon sa ayaw at sa gusto ng iba. Sa kabilang banday, sobrang pag-aalala naman ni Astrel habang pinagmamasdan ng kapatid na sa hospital bed. Nakasiklop ang kanyang mga kamay at nagdarasal na lamang sa himala. Miss Mendez, we're requiring for our urgent heart transplant of your brother. Lumalalim na po ang sitwasyon niya habang tumatagal na hindi ito nagagawa. Pag-uulit ng doktor. Ilang beses na itong sinasabi ng doktor at hindi alam ni Astrel kung paano iproseso ang lahat.
Ang dami ng kailangang matapos. May mga bayarin pa sa bahay. At para sa kanyang kapatid, kulang ang kita niya kumpara sa magiging gastos niya. Dok, wala pa po talaga akong mapagkunan ng pera. Ang laki ho nung kailangan. Hindi po ba pwedeng kapag meron na? Nababagabag na sabi ni Astrel. Miss Mendez, pasensya na po talaga kayo. Malaki na rin ang bills nyo sa ospital at kailangan na po ng kapatid nyong maoperahan sa lalong madaling panahon. I'm sorry, ma'am. Napayuko na lamang sa sobrang halo-halong nararamdaman ni Astrel. Hindi niya alam kung saan pa ba siya kakapit. Kulang ang perang nasusweldo niya para paghatiin pa ito. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ng dalaga nang maramdaman ang pagpasok ng matalik nitong kaibigang si Mayel. May dala itong paper bag at prutas. Oh, nasa lubong ko ang doktor ni Matt, kamusta siya? Tanong nito bago bumaling sa kapatid ni Astrel na mahimbing na natutulog. Muling isang malalim na paghinga ang binitawan ng dalaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mayel. Pagod na ako sa trabaho. Sobrang baba ng sweldo. Meron pang bills, grocery. At si Matt, yung mga gamot niya, mas mahal pa sa sahod ko. Tapos ngayon, pinasasabi na ng doktor niya na kailangan na maoperahan ng kapatid ko. Napasubsob na lamang siya muli sa gilid ng hospital bed. Di ko na alam. Bakit hindi ka na lang kaya mag-resign sa trabaho mo? Tapos umanap ka ng medyo malaki-laki ang sahod. Suhestyon ng kaibigan nito. Saan? Wala na kang ikinaunlad to Pilipinas tapos sasabihin mo pa mag-resign ako? Pero si Bat, diba may bachelor degree ka naman sa business ad? Bakit hindi ka mag-sekretary? May nakita ako sa online kanina. Naghahanap ng sekretary ang isang company. And medyo malaki ang sahod nila according sa research ko dahil big company. Not one, but multiple brands all over the world. Tapos si Bat, ano ka ba? Akong bahala. Mag-apply ka. Malay mo, mag-alay ng universe sa'yo. At saka isipin mo, kailangan naman ng thousands para sa operation lang ni Matt. Meron pang bills ng hospital at gamot niya. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng mag-inarte ka na lang basta. Astrel, sayang ang opportunity, no? At first step mo ito. Mali mo naman, hindi ba? Para ka pala talaga dito. Sandaling natahimik si Astrel bago malalim na bumuntong hininga. Okay, sige. I-ready ko ang resume and application letter ko. San ba yan? Tanong ni Astrel, walang pag-urong sa tono. Goods. Ako na magbantay kay Matt. Bukas ka mag-apply agad. Napatango-tango na lamang si Astrel sa tago na kaibigan. Malalim na bumuntong hininga si Astrel habang pinakiramdaman ang kaba sa buong katawan niya habang papasok sa lobby ng Puentable Group. Malaki ang kumpanya. May eleganteng design at kahit siya ay nakasandal sa elevator. Hindi na maiwasang mamangha sa ganda ng lobby at elevator. Patungo sila sa floor kung saan ni-required ang mga aplikante. Nang makarating ang dalaga sa naturang floor ay agad siyang ginaid ng isang babae paloob sa isang silid. Ngunit ipinagtataka nito na siya lamang ang naroon na aplikante. Good morning, Miss Mendez. Bati ng hindi nilalayo sa edad na babae. Nagtataka man ay magaling na ngumiti ang dalaga. Good morning po, ma'am. Have a seat, Miss Mendez. Tumangot ngumiti si Astrel. Naupo siya sa nilahad na upuan. Ma'am, bakit wala po yatang ibang aplikante? Late po ba ako? Kuryosong tanong ni Astrel. Awkward namang natawa ang babae. Kailan po nag-apply, Miss Mendez? Po? Wala. Bahagyang natawa ang babae. So, shall we start? Hindi na kami magpaligoy-ligoy pa, Miss Mendez. Since ikaw lang naman ang nandito na aplikante namin ngayong araw, you're hired. Po? Kulat na lamang na reaksyon ng dalaga. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig o nagkamali ng intindi sa sinabi ng babae. Hindi po ba joke yan? O mali po ang tinig ko? Pag-uulit ni Astrel. Sa totoo lang, Miss Mendez, nag-hire kami last week ng secretary para sa CEO pero hindi rin nagtagal at tatanggal. Medyo hindi po kasi maganda ang attitude talaga ng CEO at ayaw niyang makakita ng hindi niya magugustuhan. Nanlaki ang mga mata ni Astrel sa sinabi ng babae. Masungit po ba siya? Maybe, but if you'll follow all his policies in this company, I'm sure you could get along. Napakagat-labi si Astrel. So, Miss Mendez, are you going to get the job or
Hindi na nagdalawang isip pa si Astrel. Kailangan niya ang trabaho. At nandito siya upang subukang matanggap ngunit hindi niya inaasahang ganito ang pagiging hantungan. Opo ma'am, tatanggapin ko po ang trabaho. Tungkol po sa sweldo? Ngumiti ang babae. Don't worry Miss Mendez, fair ang magiging sahod mo. As long you'll do your work, magtatagal ka. Just pakisamahan mo na lang si Mr. Puentable, Kahit na minsan mahirap siyang intindihin, alam naming mabait pa rin siya. May pinagdadaanan lang siguro. Tumango-tango si Astrel. Naiintindihan ng sitwasyon na iba-iba ang isang tao. Maaaring sadyang wala lang talaga sa mood ang CEO para makipag-close sa iba. So, see you tomorrow, Miss Mendez. Sana tumagal ka sa amin. May ngiting sabi ng babae. Yes, ma'am. Salamat po talaga, ma'am. Tuwang-tuwang sabi ni Astrel. Pwede ko po ba kayong mayakap? Ngumitit tumayo ang babae. Halos lumabas ang puso ni Astrel sa sobrang saya niya sa balitang natanggap. Masaya ang dalagang umuwi. Hindi inaasahang sa unang subok niya ay matatanggap siya. Mayel! Pungad kaagad ni Astrel nang makita ang kaibigan sa kanilang tambayang karinderya. Oh, Astrel, ano ganap? Kamusta ang pag-apply mo? Anong sabi? Agarang usisa nito sa kanya. Malapad na ngumiti sa tuwa si Astrel. Mahigpit na niyakap si Mayel. Hired ako. I'm hired. Though ako lang raw ang nag-apply, kaya ako lang ang nakuha. Ha? Ikaw lang ang nag-apply? Bakit raw? Nakang tanong nito. Masungit at saka ma-attitude ang CEO. Wala yatang tumatagal kasi nakwento ng HR. May hired secretary raw yun last week kaso hindi yata bit ang CEO kaya ayun, fired. Hala siya! Kere mo ba ang trabahong yan? Baka naman nawain ka ng CEO dyan. Di siguro. Basta iwasan ko na lang makialam sa kanya. Professional na lang. At saka, di naman ako naroon para makipag-close sa CEO. Tumango-tango naman si Mayel sa naging tugon ni Astrel. Yun ang magiging focus ni Astrel at hindi ang ibang bagay o mga hindi naman maaaring makatulong sa kanya. Kinabukasan, maagang nagayak si Astrel. Kabado at excited. Hindi niya alam kung anong mangyayari mamaya sa kanyang first day of work. Nakatitig si Astrel sa mataas na building. Ang kumpanyang kanyang papasukan magmula ngayon. At kailangang good impression siya sa CEO kung ayaw niyang masibak agad sa unang araw pa lang. Malalim na bumuntong hininga ang dalaga. Okay Astrel, kaya mo to. Para kay Matt, kaya mo to. Bulog niya sa sarili, sabay hawak sa kanyang handbag. Pagdating sa HR office, sinalubong siya ng head ng HR ng parehong babae na nag-hire sa kanya. Ngumiti ito ng maluwag at maayos. Good morning, Miss Mendez. Welcome to Puentable Group. Leon Puentable will not meet you yet, but here's your orientation. I'll show you around. Sabi nito. Good morning po. Salamat po. Mahina ngunit determinado na sagot ni Astrel. Pilit niyang pinigilan ng kaba. Sa ngayon, iikot muna kita sa buong company. Okay lang ba? Tanong ng babae. Matamis na ngumiti si Astrel bilang pagsang-ayon. Wala naman pong problema. Kailan ko po sisimulan ang magiging trabaho ko sa CEO? Yun ay depende kung kailan siya magpapakita. Hindi kasi po pwedeng basta ako magbigay ng information. Si Mr. Puentable lang ang nakakaalam sa mga gagawin niya. I'm sure he'll gives you a heads up. Thank you, ma'am. Call me Madel Miss Mendez. Masyadong professional ang tawag mo sa akin. Mukhang hindi naman nalalayo ang edad mo sa akin. Saad ng babae. Okay, Madel. Nakakahiya naman kasi. Ano ka ba? I'll call you Ash para hindi ka mas mailang, okay ba? Sige po, ikaw bahala, Madel. Nahihiyang saad ni Astrel. Good. By the way, I feel tomorrow papasok na si Mr. Puentable. So better na maaga ka para iwas budget agad sa kanya, okay ba? Tumango-tango si Astrel. Copy, Miss Madel. Nagsimulang ipinasyal si Astrel ni Madel sa bawat department office upang mapamilyar ng dalaga ito. At maiwasang magkamali kung sakali man. Hindi pa man natapos ang araw ay pagod na si Astrel sa kakaakyat at baba nila bagamat gumagamit sila ng elevator. Ipinaliwanag ni Madel ang mga patakaran, workflow at sitting arrangements. Napansin ni Astrel ang ilan sa mga empleyado na nagkukwento sa isa't isa. Tumatawa o may iba pang abala sa pagpiprinta. Narito sila sa finance department
at isa-isang kinilala ang mga empleyado. Welcome na welcome si Astrel sa opisina at unang bumungad agad ay ang kosyo ng mga ito tungkol sa CEO na walang kaswitan sa katawan. Halos araw-araw may dalaw ko umagalit. Welcome ka dito, Astrel. Ani ng isa sa mga naroon. Salamat po. Wika niya habang namumula sa hiya. Ngumiti ang lalaki. No problem. First day mo pa naman kaya enjoy your stay. Salamat po. Sagot niya. Basta nandito kami, one call away. Ako nga pala si Kyle. Kung may kailangan ka sa files o kahit ano, andito lang kami. Dagdag ng lalaki. Napangiti si Astrel. Medyo nakahinga ng maluwag. Natutuwa siyang kahit na sobrang seryoso ng iba. May mga empleyado pa ring magaan kasama at hindi ma-intimidate ang iba sa oras nila. Miss Madel, salamat po sa pagsama sa akin. Napamiliarize ko na po ang ibang department kaya hindi na po ako mahihirapan sa magiging trabaho ko. Wala yun, Ash. Basta galingan mo ha. Narinig ko sa mga bulungan kaninang hindi ka tatagal. Sana hindi yun totoo. Gumiti ang babae. Malalim na napabuntong hininga si Astrel at gumiti. Gagawin ko po ang best ko para hindi agad masasanti ng CEO. Mukhang siya po halos yung narinig ko mula sa first floor hanggang makabalik sa floor na to. Malala pa sa mga narinig mo. Basta mag-ingat ka lang. Iwas kung kinakailangan. Tumango-tango si Astrel. Maagang nauwi si Astrel kung kaya ginugol niya ang oras upang abalahin ng sariling ihanda ang mga dapat kailangan. Dahil bukas ay magtatagpo na sila ng CEO at hindi siya maaaring mabudget agad. Kinabukasan, hindi na magkamaliw sa kaba si Astrel habang naglalakad patungo sa magiging desk niya. Kita na ng dalagang naghihintay na si Madel, patakbo na itong lumapit sa kanya. Mabuti naman at maaga ka, Astrel. Malapit na doon si Mr. Puentable. Mag-ready ka na. Mukhang bad mood ito base sa boses sa tawag. Nagbahalang sabi ni Madel. Ano, ready ka na ba? Ngumiti si Astrel kahit na may kabang nararamdaman. Halos magdasal na ang dalaga sa nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit excited siya at kabado. Ready na ako kahit kabado po, Miss Madel. Natatawang sagot na lamang ni Astrel. Tumawa ng bahagya si Madel sa asta ng dalaga. Maya-maya pa'y tumahimik ang buong silid nila. Halos marinig na ang yabag sa tiles na sahig. Nagangat ng tingin si Astrel nang marinig ang mga pagbati ng mga nasa loob ng silid. Halos panawan ng ulirat ang dalaga na makita na niya ang tinutukoy nilang tyrant at love-hater na CEO. Isang kilalang mukha na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Leon Puentable. Where's my new secretary, Madel? Iritado ang boses nito. Sir, nandito na po. Okay. Bulong ni Astrel. Sinusubukang maging kalmado kahit na halos hindi na maramdaman ng dalaga ang sariling mga paa. Napasinghap ang dalaga nang tuluyang magtama ang mga mata nila ng pinata. Tumagundong ang kabog ng kanyang puso na estatwa at hindi magawang makapagsalita ng dalaga para bang tumigil ang oras sa paligid. Astrel? Mahinang pagsambit ni Leon, saktong narinig ni Astrel. Ilang taon na rin ang lumipas nang huli silang magkita. Iyon ang huling pagkikita nila, ang hiwalayan nila mismo. Pinipiga ang puso ni Astrel nang muling masilayan ang lalaking minsan niyang minahal. Kagatlabi na lamang ang dalaga, hindi na magawang matignan ng binata. Sir, this is Astrel Mendez, your new secretary. Pakilala ni Madel sa dalaga. Astrel. Pag-uulit ni Leon sa pagbigkas ng pangalan ng dalaga. Lumakas palalo ang kabog ng dibdib ni Astrel. Isang pagkailang ng ngiti ang ginawad ng dalaga. Good morning, Mr. Puentable. I'm your new secretary. I need a minute with my secretary. I need to discuss something to her. Tura ng binata, isa-isang nagsialisa ng mga taong naroon. Pumasok ang dalawa sa opisina ng binata. Naunang naglakad si Astrel. Lumalagabog na ang kaba sa kanyang dibdib. What are you doing here? Kaagad na tanong ni Leon sa dalaga. Hindi makapaniwalang napatingin sa dalaga. Napayuko ang dalaga. Wala akong ibang intensyon, Leon. Gusto ko lang magtrabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi ko isasama sa trabaho ang nakaraan. I don't care, Astrel. Bakit dito pa sa kumpanya ko? After what you did to me? Umigting ang panga ni Leon sa pagkadismaya. I didn't know you owned this. So anong gusto mo ha? Hindi ka pa ba tapos?
And the audacity you have to tell me that you'll keep everything professional between us. Naririnig mo ba ang sarili mo? I'm desperate for money, Leon. Kailangan ko para sa pamilya ko. I need this job. Halos pagmamakaawa na ang ginawa ni Ashtel. Alam ng dalagang malaki ang pagkakasala niya kay Leon at hindi yun kayang hilumin lamang ng panahon. Iniwan niya ang binata. Walang dahilan at paliwanag. You need this job, ha? Nainsulto na tanong ni Leon. Fine. I'll keep you working in my company but don't expect I already forgive and forget what you did to me, Ashtel. Malaking ginawa mong kasalanan sa akin. Napabuntong hininga si Ashtel. Nakaginhawa siya ng kaunti. Salamat, Leon. Huwag kang mag-alala. I will set boundaries so I wouldn't get closer to you again. Ngumiti si Astral at tumango-tango. If you need anything, Mr. Pentable, you can call me. I'll arrange your schedules and meetings. Mabigat ang loob ni Astral na umupo sa kanyang sariling desk sa labas lamang ng opisina ni Leon. Napabaling ang dalaga at kitang-kita niya ang postura ni Leon na hilot-hilot ang sentido. Pigil ang naging luha ng dalaga. Mas gugustuhin niyang siya ang masama sa kwento ni Leon kesa sa kaawaan na naman ng binata. Ninais niyang itago ang katotohanan upang siya na ang magdala ng sakit at bigat. Nag-focus na lamang si Ashtel ng atensyon sa schedules ni Leon. Sa bawat tipa ng dalaga sa screen ay nakakaramdam siya ng paghanga sa lahat ng nakamit ng binata. Uy, Ash, bakit hagod ka na agad? May sinabi ba si Sir? Nagulat pa si Ashtel nang marinig ang boses ni Madel. Hindi naman, nagulat lang ako sa dami ng schedules niya. Pagdadahilan ni Ashtel. You know, Ash, Leon Puentable is very particular. Just make sure everything is scheduled properly. He is, well, demanding. But if you can handle this, I believe you can manage. Paliwanag ni Madel. Napangiti ng pilit si Ashtel. Alam ko naman, sa aura pa lang niya kanina, intimidating na. Well, I'll do my best. That's the spirit. Magiging mahirap man ang mga araw mo kay Sir. Isipin mo na lang na inborn attitude na yon. Ani Madel, sinusubukang i-light up ang sitwasyon. Napangiti na lamang si Ashtel. Malaki ang kanyang pasasalamat na unang araw pa lang niya may naging karamay na agad siya. Ngunit sa kaloob-looban ng isipan ni Ashtel ay ang mga alaalang inakala niyang nabaon na sa limot at hindi na kailanman magbabalik. Ngunit isang malaking pagkakamali iyon. Dahil ngayong nagtagpo sila ni Leon ay hindi na mapalagay ang kanyang puso. Tila ba muling inuungkat ang dapat hindi na maungkat pang muli. Pagdating ng lunch break, nagdesisyon si Ashtel na umupo sa cafeteria at kumain mag-isa. Hindi niya nais na may kasama. Binabagabag pa rin kasi ang dalaga sa lahat ng kasinungalingan niya. Ang ingay ng mga nasa loob ng cafeteria ay sandaling napalitan ng pagsingap at gulat. Hindi naman na sana papansinin iyon ni Ashtel kung hindi lamang nauudyok ang dalagang tingnan nito. At pinagsisisihan niyon ni Ashtel dahil sa hindi kalayuan ay muling nagtagpo ang mga mata nila ni Leon. Bakas sa empleyado ng kumpanya ang gulat na makita ang CEO nila. Leon? Muling naghurumentado ang kabog ng kanyang puso. Hindi alam ng dalaga kung para saan at naroon ito. Kayong nabanggit ni Madel sa orientation na hindi ito kailanman nakisalamuha sa iba. Nag-iwas na tingin si Ashtel. Pakiramdam ng dalaga at nakatitig si Leon. Hindi man ito lumapit, parang naraw na ito sa bawat kilaw ng dalaga. Kung kaya hindi ang lumingon o magbaling ng tingin sa mga katrabaho ay hindi na ginawa. Oh no, hindi ko kaya to. Bulog ni Ashtel sa sarili. Napahawak na sa sariling dibdib. Sa gitna ng tensyon ng dalaga, isang empleyado mula sa marketing ang nakiupo sa kanyang tabi at bumulong. Bago ka pala dyan, Miss Mendez. Ingat ka kay Sir Leon. Lagi pa namang mainitin ang ulo niyan. At kapag nagkamali ka, kahit sobrang late lang, naku, siba ka sa pwesto. Pero kapag nakakausap po siya nagdama, okay lang siya. Napangiti si Ashtel. At some point ay naaawa kay Leon lalo na at iba ang pagkakakilanlan ng mga empleyado nito sa binata. Halos lahat ng empleyado ay iisang sinasabi. Salamat. Wika niya, pilit ng ngumiti. Hindi naman masisisi ni Ashtel ang binata kung biglaan itong nagbago. Alam niyang parte siya sa nangyari sa binata. Nasaktan niya ito at ngayon ay tuluyang nabago ng sakit ang dating kilala niyang Leon. Ang minsan niyang minahal. Pagkatapos ng lunch,
Bumalik siya sa office. Naglalakad papunta sa office desk niya. Hindi niya maiwasang mapansin na sa tabi mismo ng kanyang desk, isang naka-open na folder na may nakasulat na pangalan niya. Sa tuktok ng folder, may memo na. Astral Mendez, fix my schedule and organize them clearly. Make sure there are no mistakes. Any mistake, and you'll regret it. Napasulyap si Astral sa opisina ng binata. Alam niyang ito ang nagsulat ng mensahe. Well, okay, Astral. Kaya mo to. Para kay Matt at para sa'yo. Sa kabilang panig, nakaupo si Leon sa sariling swivel chair. Nakatitig sa kawalan, napahilot na lamang siya sa sariling sentido. Nang muling magsadula sa kanyang isipan ang mga alaalang kanyang pilit kinakalimutan, hindi maiwasan ni Leon na mapatitig kay Astral nang hindi nito alam. Unti-unti nagbabalik ang mga alaala at hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may muling init sa dibdib niya. Upang maiwasan na muli na namang iyakan ay agad na binaling na lamang ni Leon ang tingin sa glass wall. Malalim na humugot ng hininga. Sa dami ng magbabalik, bakit kailangan ikaw pa, Astral? Alam mo bang, hindi ko pa rin kayang makalimot? Ikaw to nang iwan na lang at ikaw rin tong bigla na lang babalik. Bahagyang natawa na hindi makapaniwala si Leon. Dumaan ang mga araw, mabilis at walang pasabi. Hindi maiwasan ni Leon na magtaka ng magtaka. Nais niyang mabigyan na sila ng closure at upang tuluyan na ding makamubon sila. Sir, pinatawag niyo po daw ako? Yes, gusto kong dalhin mo ito lahat sa top floor. May meeting mamaya sa committee ng finance. Kailangan kong makita yan doon. Utos ni Leon, napabaling ito sa tampak ng folder na naroon. Napansin ni Leon ang pag-alangan ni Astral ngunit imbis magreklamo ay hindi na lamang nito ginawa. Okay po, I'll take this paper, sir. Hindi na muling nagsalita si Leon at itinuon na lang sa laptop ang mga mata. Ngunit sa kabila nito'y lihim niyang pinagmamasdan ng dalaga. Kahit may kabigatan ng mga folders ay hindi ito nagreklamo. And get me a copy. Isabay mo papunta sa itaas. Dagdag ni Leon. Tumango-tango na lamang si Astral. Naunang nakarating si Leon sa itaas. Kompleto na ang mga naroon. Ngunit lumipas ang minuto ay wala pa rin kung kaya'y nagtaka na si Leon kung nasaan na ang sekretary. Did anyone see Astral? Tanong ni Leon sa lahat ng naroon. Baka po sir, natagalan lang maghintay sa elevator. Nasira po kasi kanina at inaayos pa ng mga maintenance team. Sagot ng isa sa finance team. Mahinang napamura si Leon. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanyang tumayo at lumabas ng silid. Nagulat rin ang ibang nasa loob dahil sa naging asta ni Leon. Hindi na siya nagdalawang isip at kaagad tumungo sa emergency stairs. Alam niyang hindi imposibleng naroon siya at hindi nga nagkamali si Leon. Pagkarating niya sa 5th floor ay naroon si Astral. Habol hininga na nakahawak sa railings ng hagdan. Astral! Sambit nito sa pangalan ng dalaga. Sir, nagpahinga lang po ako sandali. Nasira raw po kasi yung elevator kaya naghagdan na lang po ako kaysa maghintay. Lumalabig na po kasi yung kape nyo. Paliwanag ni Astral. Mula sa sariling kinuha ni Leon ang ibang dala ng dalaga. Mabigat ang folders. Nakaramdam naman ng kaunting guilt ang binata. Ako na dito sa iba. Mataas pa ang akyatin natin. Sorry po sir. Ani Astral. Just keep moving forward. Mataas pa ang hagdan. Tumango-tango na lamang si Astral. Yung kape mo po, medyo malamig na. That's okay. Hindi naman nakakalason yan kung malamig iinumin. Malamig na tugon ni Leon at naunang umakyat sa hagdan. Habang nasa loob ng meeting room ay inabalang ni Astral ang sarili habang inaayos ang ibang schedule ni Leon para sa susunod na araw. Tahimik na ginagawa ng dalaga ang sariling trabaho. Habang pinakikinggan ang diskusyon ng kumpanya, pagkatapos ng trabaho ay dumiretso na si Astral sa bahay nila. Eksakto namang na-discharge na ang kapatid dito sa ospital. Salamat sa pag-alaga kay Matt, Mayel. Mabuti na lang at gabi ang duty mo sa call center. Ano ka ba naman, Astral? Para naman tayong hindi magkakilala kung umasta ka. Siyempre kung kailangan mo ng tulong, nandito naman ako. Nga pala, sabi ng doktor ni Matt tungkol sa operasyon. Malalim na napahugot ng hininga si Astral. Kasi simula ko pa lang sa trabaho. Nangangamba na nga ako na baka hindi lumala lalo. Ano ka ba? Huwag kang overthinker. O kamusta ang ex mo? Hindi ka ba binibigyan ng sakit sa ulo? Medyo.
Talagang grabe ang sakit ng ulo ko sa kanya. Pero coping na yata niyang bigyan ako ng sakit sa ulo. Nako, talaga? Hindi kaya gumaganti lang siya? Well, deserve ko naman siguro. Ikaw ba naman iwan tapos magpapakita na lang bigla? Iniwan ko siya nang di nagsasabi ng totoong dahilan. Tapos bigla akong babalik at makikipag-usap na parang wala akong ginawa. Kahit na Astrel, hindi naman yata pwedeng ganyan na lang. Sobra na siya. Okay lang, Mayel. Hindi naman niya inaabuso ang rights ko. At saka, sobrang bigat talaga ng mga gawain sa kumpanya. Kung nakita mo lang ang papeles na chinecheck ko bago ipasa sa kanya, kahit ako may stress. Mostly, problem or suggestions for improvement. Ganon, mabuti at grabing karir ang atake nyo. The secretary and the CEO. And more interesting, pag-ex pa sila. Nakasimangot si Astrel sa naging tura ni Mayel. Kung hindi lamang nito kaibigan ng babae, maaaring kanina pa niya ito inaway. Nakakapikon ka. Ani Astrel, wala na siyang masabi pa. Malakas na lamang na tumawa ang kaibigan ni Astrel. Sige na, iwan na muna kita at maghahanda pa ako para sa mga gamit ko. Trabaho na naman. Pilipinas nga. Napailing-iling na lamang si Astrel sa tura ng kaibigan at hinatid ito ng tingin bago tuluyang isara ang pinto. Malalim siyang napabuntong hininga. Tahimik na naman ang gabi. Walang gulo, sadyang mga huni lamang ng sasakyan na dumadaan sa labas. Sobrang dami nang nangyari ngayong araw para sa dalaga. At hindi na niya alam pa kung kakayanin pa niyang pagtiisan ng ex na si Leon. Sa tuwing nagtatagpo sila, pakiramdam ng dalagay na tutulog din siya. Aaminin niyang guilty siya sa desisyon niya dati, na naging mahina siya at hinayaang madiktahan ng iba. Kinaumagahan ay maaga siyang umalis sa bahay. Iniwan na niya muna ang kapatid sa magulang ni Mayel. Matagal na ding patay ang magulang ng dalaga kung kaya todo kayod siya para sa kanila ng kanyang kapatid. Break time ng kanilang kumpanya nang masurpresa siya sa kanyang nakita. Si Aki, isa sa kaibigan ni Leon. Nagulat rin itong makita roon ng dalaga. Ikaw palang bago sekretary ni Leon, Ash? Kamusta? Kulat na tanong nito. Hindi ka ba pinapahirapan ng kaibigan ko? Bahagyang natawa ang dalaga. Okay lang ako, Aki. Ikaw, kamusta na? Okay naman si Leon sa trabaho ko. Medyo talagang mabigat lang ang gawain pero carry. Bakit ka nga pala nandito? Ngumiti ito ng kampante. Tatalawin ko lang ang kaibigan ko, may dalaw palagi. Ilang linggo na kami tinatanggihan eh. Ganun ba? Nandyan siya sa loob ng opisina. Mukhang bad mood nga eh, pero try mo lang. Ngumiti at tumango ang lalaki bago nagpaalam sa dalaga. Kuyom ang mga kamaon ni Leon habang nakatitig sa cellphone. Kakakausap lamang nito sa kanyang mga magulang. Kung kaya'y napabuntong hininga na lamang siya upang pigilan ang galit na umusbong lalo. Dude! Good morning! Napapikit na lamang ng mga mata si Leon nang makitang dire-diretsong pumasok sa kanyang opisina ang kaibigang si Aki. Malapad ang ngiti nito na animoy nanalo ng loto. Bakit? Nakasimangot na tanong ni Leon. Ang aga mo, may outer meeting ako ngayong araw. Wala akong oras para i-entertain ka. Malakas itong natawa. Talaga? Kasi pagdating ko nagulat ako, dude. Nakita ko lang naman na dapat hindi ko makita. Ang sabi niya sekretary mo na siya. Oh, small worlds, isn't? Nang aasa na itong turan. Lumayas ka na. Pagturo pa ni Leon sa pinto, lumingon ang kaibigan ng binata at umiling-iling. Ayoko nga. Hindi ako alis. Ikaw ha? Kaya pala ayaw mo sumama nung nakaraan. Sabi niya magtatatong linggo na siya. Wow! Tumagal ha? O pinatagal mo dahil... Shut your mouth off. Sigaw ni Leon. In denial. Pangasar lalo ni Aki. Aki, kapag hindi ka tumigil, itong kamao ko makikipag-usap sa'yo. Bantana ni Leon. Ngunit sadyang kilala na siya ng kaibigan. At kahit yata anong pananakot niya dito, hindi na ito kailanman tatablan pa. Magkakakilala na sila at hindi natatalab ang mga pauso ng binata. Aminin mo na kasi. Kaya umabot ang linggo o baka buwan kasi may Aki, shut up. Sus, dude, I know you like back of my hand. Hindi ka magaling magsinungaling. Diyan ka talo kasi masyado kang honest. So anong balak mo? Nagtaas-taas pa ang kilay nito.
Kunot noong napatitig si Leon sa kaibigan. Anong plano? She need this work so I'm giving it to her. And for the past weeks, she never complained or even make a mistake. So why should I fire her? Humagalpak ng tawa palalo si Aki na mas ikinagalit ni Leon. Gusto ng binatang ipatikim sa kaibigan ang suntok ng kaibigang asar na asar. Or shouldn't? Kasi deep down, kapag ginawa mo yun, may possibilities na hindi na kayo magkita. But dude, you complain and everything your previous secretaries do. Ngayong si Astral ang secretary mo. Alatang ayaw pa kawala. Aki, punong-puno na ako sa'yo. Don't make stories. I'm not. You're just in denial about it. Alam kong ramdam mo. Ayaw mo lang i-acknowledge dahil ayaw mo marinig ang side niya. Come on dude, si Astral pa rin ang gusto mo. Kahit na inabot na ng ilang taon, hindi mo kaya makalimutan. You dated a lot of women and all end up in trash. Because I don't like them, period. No, because you're looking for Astral to them. Hinahanap mo siya sa mga babaeng yun. Kahit alam mong rare gem siya. Pagtatama ni Aki kay Leon. Ang dami mong alam. Singhal ni Leon. See, you're denying everything just to keep your pride. But the truth is, mahal mo siya, end of discussion. I don't know what you're talking about, Aki. I'm busy. Leave. Napairap na lamang ang kaibigan ni Leon. Tatambay ako dito sa office mo. Mainit sa labas, dude. Nakaka-astral frustrate siya. Ngising sabi nito. Matalim na napatitig si Leon sa kaibigan. Alam niyang naroon lamang ito upang ubusin ang pasensya niya at imbis na pag-aksaya ng panahon, ay naghanda na lamang siya sa outdoor schedules. Lumapit si Leon sa table at pinindot ang telepono. Ashel, come here. Madiin ang pagka-Ingles nito. Hindi pa man dumaan ng 10 minuto ay kumatok at pumasok ng dalaga. Napadako ang tingin nito sa kaibigan ni Leon, si Aki, na ngayon ay malapad ang ngiti. Nasabi mo na ba na may important schedule ako sa labas? Tanong ni Leon, walang panahon upang tumingin pa sa mga mata ng dalaga. Tinig ng binata ang pag-flip ng mga papers sa folder. Tanda na tinignan nito ang papel na iniwan niya sa mesa ng dalaga. Yes po, sa isang hotel dito sa Manila. Sagot ni Astral na formal. Astral, excuse me. Singit ni Aki, bumaling si Leon sa kaibigan. Sandaling sumulap ito sa binata bago ngumiti. Do you have any relationship right now? Single ka pa rin ba? Aki, just answer my question. Aayayin sana kitang mag-coffee sa labas. Catch up lang ba? Kung hindi masama at walang magagalit. Halos ipagdiinan pa ni Aki ang huling salita. Wala naman, pero busy kasi ako. Sa break time mo or weekends? Sige, I'll save your number na lang para matext kita kung sakali. May ngiting sagot ni Astral. Umigting ang panga ni Leon sa inis. Sa harapan pa niya nag-uusap ang dalawa. Na tila ba'y hindi siya nag-e-exist. Kuyom na ang kamao niyang nakatitig kay Aki. Hindi maipaliwanag ni Leon ang umuusbong na selos sa sistema niya. Astral, we need to go. Maganda ka na. May inis sa boses ng binata. Napabaling naman ang dalaga sa binata. Naiilang man ay tumango na lamang ito kay Leon. Ngumiti at nagpaalam si Astral sa kaibigan ni Leon na si Aki. Mas lalo lamang tuloy na inis ang binata. Hindi niya alam kung papaano titingnan ng kaibigan sa inis. Hindi alam ni Leon kung bakit nga ba siya ganoon na lamang kung umasta. In-excuse ni Astral ang sarili. Naiwan ng dalawa. Matalim na bumaling si Leon kay Aki. What's that for? Umigting ang panga ni Leon sa irita. Bigla namang humagalpak ng tawang kaibigan ng binata. Hindi tuloy alam ng binata kung nangaasar ba ito o hinuhuli lamang siya sa bitag. Aki, singhal ng binata. Bakit dude? Wala akong gustong i-emphasize. Simple catch-up lang ang sinabi ko. Ikaw itong napakasiloso. Akala mo naman may karapatan no? Pangaasar nito. Kuyom ang kamao ni Leon. Malalim na lamang siyang bumuntong hininga upang ialis ang galit na namumuo sa kanyang sistema. Dude! Hindi na pinatapos ni Leon ang sasabihin ni Aki at siya na ang nag-walk out. Lumabas ng opisina si Leon at huminto sa office desk ni Astral. Abalang dalaga sa pag-organize ng gamit nito sa lamesa. Tumikhim ang binata upang agawan ng atensyon ng abalang si Astral.
Leon, sir, aalis na po ba tayo? Hindi magawang tumingin ang dalaga sa mga mata ng binata. Malalim na napabuntong hininga si Leon. Muling minaskara ang malamig nitong aura. Bakit? Gusto mong malik tayo? Pilosopong tanong ni Leon. Sorry po, sabihin ko na po ang driver nyo. No, I'll drive. Permidong sabi ni Leon. Pero po, nasabi, I said ako na magdadrive. Hindi ka ba nakikinig? Ulit ni Leon. Sorry. Mahinig sambit na lamang ni Astrel. Isa-isang inayos ng dalagang gamit at iniligay sa kanyang bag. Kinuha din ito ang iPad at iba pang mga papel. Huwag mong kalimutan ang contract papers at yung mga pinahanda ko kagabi sa text. Yes po, dala ko po. Sagot ni Astrel. Tumayo na ang dalaga at sumunod sa naunang naglakad na binata. Tahimik ang dalawang nakasakay sa elevator. Walang may gustong magsalita o kahit man lang gumawa ng mahinang mga kaluskos. Pagpasensyahan mo na si Aki. Kung may hindi ka man nagustuhan ng sinabi niya. Biglang pagbukas ng usapan ni Leon. Sasagot pa sana ang dalaga nang tumunog na ang elevator at nakarating na sila sa basement. Naunang naglakad si Leon at hinahanap na ang sasakyan. Nanatiling nakasunod lamang siya sa binata. Maya-maya pa ay tumunog at umilaw na ang sasakyan ni Leon. Binuksan ni Leon ang passenger seat. Nagdalawang isip sanang umupo si Astrel, ngunit hindi na niya nais pang dagdagan ang pod-shot mo ni Leon. Ilang oras silang nasa biyahe bago makarating sa isang event place kung nasaan ang reserve place nila. At nang magiging kamiting ni Leon, napakurap si Astrel nang makita ang mga lalaking naroon. Formal suit at business aura. Napaupo na si Leon sa reserve seat niya habang nasa likod nito si Astrel. Naroon rin ang ibang sekretary ng mga kamiting ni Leon. Sandaling sumulyap si Leon sa dalaga. Malalim siyang napabuntong hininga, bagamat pilit nila labanan ng tuksong paupuin si Astrel at doon siya tuluyang natalo. Tumayo si Leon at hinila ang malapit na upuan. Opo. Nagtataka si Astrel. Ang sabi ko, umupo ka. Ulit ni Leon. Imbis na magprotesta pa si Astrel, ay sumunod na lamang siya at hindi na kumontra pa. Awkward na rin kasi dahil nalingon na ang iba sa kanilang dalawa. Nais nga ring sampalin ni Leon ang sarili upang gisingin sa kahibangan niya. Dapat galit siya sa dalaga, ngunit sa tuwing nakikita niya si Astrel, napapawi yun lahat. Habang nasa lunch sila'y tahimik si Astrel. Katabi nito si Leon, abala sa pagkain ng mga naroon. Halos hirap tuloy malunok ni Astrel ang kinakaing salad at steak. Napasinghap na lamang si Astrel nang may maglagay na makakain sa kanyang plato. 3 perasong Shanghai ito. I requested that in the menu. I know you love it. Kumain ka na. Maaba pa ang araw natin dito. Ayokong isipin nilang hindi nga kita inaalis sa trabaho. Ginugutom naman kita. Hindi naman kailangan, sir. Leon. Pagtatama ng binata. Okay, Leon. Ayoko lang isipin nilang feeling close ako sa'yo. Ani ng dalaga. Close naman talaga tayo dati. Ikaw lang tong naglaho. Pagak na natawa si Leon bago naghiwa sa steak. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Astrel dahil sa sinabi ni Leon. Nagigilty siya sa lahat ng nagawa niya. Kung hindi lamang nawalan ng choice si Astrel, hindi na to isusuko ang binata. Bago pa man makareact si Astrel, ay agad na lumapit ang isa sa organizers ng meeting at sinabing resume na muli ang meeting. Inabot sila ng hapon, kung kaya'y halos papalubog na ang araw nang makabalik sila sa kumpanya. Iatid na kita sa inyo, Astrel. Pagbukas ng usapan ng binata. Hindi na, Leon. Ihatid mo na lang ako sa may bus stop. Doon na ako maghihintay ng taxi o tricycle na pwedeng masakyan. Maabala pa kita sa gagawin mo tsaka gabi na rin. Sagot ni Astrel. No way. Don't be so stubborn, Astrel. Iatid na kita. May irita sa boses nito. Malalim na humugot ng hininga si Leon. Same address pa rin ba? Hindi na nagprotesta pa si Astrel. Hinatid siya nito hanggang sa kanila. Pagkababa niya sa sasakyan ng binatay, sumalubong agad ang mukha ni Mayel, ang kaibigan niya. Binaba ng lalaki ang bintana ng sasakyan at ngumiti kay Mayel. Nang makaalis na si Leon ay agad na hinatak ni Astrel ng kaibigan. Nakataas ang kilay nito. Nang-uusisa. Akala ko ba para kay Matt? At trabaho lang. Ano yung hatid-hatid?
Ano ka ba, Mayel? Wala yon. Malayo ang pinuntahan namin kanina. 5:00 na natapos ang meeting. Kaya, nag-insist siyang ihatid ako. Kung ano man yung iniisip mo, wala yon. Wala talaga? Titig na titig. Akala mo naman okay na kayo. Ha? O baka naman may di ka sinasabi sa akin ha? Anong pinagsasabi mo dyan, Mayel? Or just casual things? Casual lang kami pero hindi pa kami okay. We never talk about our past or even about the breakup. Mas okay na rin yun. Hindi ko na siya masasaktan pa. Ay nako, hindi ko alam kung bakit mas pinipiling maniwala sa parents niya. Ni hindi nga niya alam ang may kasalanan sa iwalayan niyo parents mo. Ikaw naman kasi, di mo rin sinubukan man lang na mag-explain. Para saan? Para sabihin ko, sinabi ng parents mo, maghiwalay na tayo? Na mas isipin ko magiging future mo? Dahil handa mong iwan ng kung anong meron ka para sa akin, ganun ba dapat, Mayel? Kasi kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi mo rin alam kung paano mag-isip ng tama. I did what I did, and I regret it. Pero at the same point, worth it naman, di ba? Kita mo ang successful na niya. Nakaya na niya. Kahit na ako yung kapalit nun. Tapos ikaw naman to nagluluksa sa sakit at guilt. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin ang totoo kay Leon? I'm sure he'll understand why. Astrel, sa dulo nito, ikaw lang rin ang mahihirapan. Ikaw lang rin ang mapapagod. Tanggapin man niya o hindi, nasa iyo na yon. Wala sa kahit kanino. Magagawa niyong makamove on kung magawa niyong bigyan ng huling closure ang nangyari. Kahit ako maghahanap niyan, kahit sino. Malalim na lamang na napabuntong hininga si Astrel. Hindi na maiwasang mahayaang tuluyang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Dahil kahit anong gawin niyang pagtanggi, nasasaktan at nagsisisi pa rin siyang pinili niyang maging mahina noong mga panahong pinapahina sila ng mundo. Napahagulgol na lamang si Astrel. Tuluyang bumigay ang kanina pang pinipigilang sakit. Malalim namang napahugot ng hininga si Mayel at marahang hinaplos ang likod ng kaibigan. Kung ako sa'yo, para sa ikapapayapa mo, sabihin mo na Astrel. Awang-awa na ako sa sitwasyong ganito. Lagi na lang bang ikaw? Ani Mayel. Suminghot-singhot ang dalaga. Doon na nito napagtantong, maaaring panahon na din upang malaman ni Leon ang katotohanang pilit niyang tinago. Upang maging daan na rin ito sa kanilang kalayaan. Gagawin ko na. Ani Astrel, hindi para kay Mayel, kundi para sa sarili niya. Mahigpit na napayakap si Astrel sa kaibigan. Pinuhos na niya ang lahat sa iyak na iyon. Dahil nais niyang bukas mismo, ay masabi na niya kay Leon ang katotohanan. Maagang pumasok si Astrel kinabukasan. Handa na siyang sabihin ang katotohanan kay Leon, ngunit naudlot ito ng malamang kausap ng binatang magulang nito sa loob ng opisina. Tila muling paulit-ulit na sinasaktan ng dalaga. Nanginig bigla ang kanyang kamay. Ngayon hindi na niya alam kung papaano pa magkakalakas ng loob na lumapit sa binata. Umupo na lamang siya sa kanyang office desk. At maya-maya pa ay biglang pagbukas ng pinto sa opisina ni Leon, lumabas roon ang magulang ng binata. At sa hindi pa inaasahan, ay nagkatagpo ni Astrel ang titig ng ina ng binata. At sa oras nito, na tila hindi nagustuhan na makita siya roon. Nanghihina ang tuhod ni Astrel na tumayo. Naiiyak siya sa bagay na yon. Hanggang ngayon, takot pa rin siya sa magulang ni Leon. Astrel, gusto ka raw makausap ni Sir? Isang tinig ang nagpapukaw sa kanyang atensyon. Marahang tango na lamang ang ginawa ng dalaga bago pumasok sa opisina ni Leon. Kaagad na nagkasalubong ang mga mata nila ng binata at sinlamig ito ng yelo sa Antarctica. Umiigting ang panga nito sa galit. Sir? Bungad agad ni Astrel. May gala na gaganapin bukas mismo. Kailangan kita roon sa event na yun. I got invited and I need to bring a +1. Kailangan ko ang sekretary ko roon to help me. Okay po, sir. Leon, hindi ba sabi ko Leon ang itawag mo sa akin? Ganun na lang ba kadali sa iyong manlimot, Astrel? Kapag tapos ka na, i-dispose mo na lang basta-basta? Saad ng binata, ramdam roon ang hugot na hindi lamang basta napulot sa kung saan. I'm sorry, Leon. Ani Astrel. Sana ganun na lang kadali lahat, Astrel. Sana isang sorry mo lang, okay na.
Sana magpakita ka lang dito sa harapan ko, sapat na para maibsam yung ginawa mo. Ganun na lang ba talaga para sa'yo kadaling lumingot? Ang galing mo naman kung ganun. Nanguuyam na sabi ng binata. Leon, nasa opisina mo tayo ngayon. Talagang dito mo gustong pag-usapan yan? At pwede ba? Hindi lang ikaw yung nasaktan. Hindi lang ikaw yung may dalang pagsisisi. Akala mo ba madali para sa akin ang lahat? Nabitbitin ko lahat ng sakit? Wala kang alam. Bahagyang napataas ang boses ni Astrel. Wala dahil hindi mo sinabi. Hindi mo pinaliwanag. Wala akong alam kasi tinago mo. Hindi ba, Astrel? Alam mo bang tanong ko pa rin ngayon, bakit? Bakit sa lahat ng mahalagang tao sa buhay ko, kailangang ikaw pa? Sumabog ang tingin ni Leon sa pagitan nila. Malinaw ang galit, pero puno ng mga salitang ni hindi niya kayang i-hold back. Galit na hindi may halong pagkamuhi, kundi galit dahil sa umaapaw na sakit na nadarama. Napatigil si Astrel. Hindi na mapigilang mapasinghap. Pakiramdam niya, binuksan ulit ni Leon ang lumang sugat na ngayon muling dumudugo. Leon, mahina niyang sabi, pero mahigpit ang pagkakatukod ng daliri niya sa mesa. Di ko rin alam kung bakit kailangan pa mangyari yun. Kung bakit ikaw ang kailangan kong iwan noon. At kung bakit nandito na naman ako ngayon. Bumabalik. Tumawa si Leon. Mapait, walang halong biro. Hindi mo alam. Yun na lang ba lagi ang sagot mo, Astrel? Hindi mo alam. Ni isang dahilan, ni isang paliwanag, wala ka. Meron. Biglang buga ni Astrel, halos sa palakas ang boses niya. Meron akong dahilan. Marami. Pero lahat ng yun, hindi ko kaya sabihin noon. Then say it now. Nagbabagang saad ni Leon. Hindi po. Sabihin mo ngayon. Bawat salitang binigkas ni Leon ay may diin. Parang hindi niya kayang umatras. Kinagat ni Astrel ang labi niya. Mabilis ang pintig ng dibdib niya. Nanlalamig ang palad pero mainit ang mga matang namumuo ang luha. Hindi mo ko naiintindihan. At bakit? Paano kita naiintindihan kung ako mismo hindi alam ang nangyayari? Tanong ni Leon, halos pabulong na. Nanginginig ang boses. Bakit mo ako iniwan na walang salita? Nagising na lang ako isang araw, wala ka na. Wala akong natanggap na text tawag. Tamnit, Astrel. Ni closure, wala akong nakuha. Napapikit si Astrel. Tumulo ang unang luha bago pa niya mapigilan. Leon, ayoko mawala sa mga pangarap mo. Hindi na nagpapigil ang puso ni Astrel. Tuluyan na itong bumigay at nasabi ang hindi dapat masabi. Ano? Kunot ang noong reaksyon ni Leon. Anong pinagsasabi mo? Ayoko maging dahilan kung bakit masasira ka sa magulang mo. Putol at napasigaw si Astrel. Ayokong ako magsara ng mga opportunity para sa'yo. Ayokong ako ang dahilan kung bakit iiwan ang offer ng lolo mo sa ibang bansa. Yung offers mo, yung future mo, Leon, handa kang isuko lahat nun para sa akin. Pero ako hindi. Hindi ko kayang makita kang isuko mga yun para sa akin. Natahimik ang buong kwarto. Halos malaglag ang ballpen na hawak ni Leon. Kumurap siya. Naguguluhan ako. Sinabi sa akin ng mami mo. Napahigpi na si Astrel. Naku talaga bahal kita. Kailangan kita pakawalan. Na kailangan mo piliin ang karir mo. Hindi ako. At dahil mas mahal kita kaysa sarili ko noon, umalis ako. Hinayaan ko ako masaktan. Ngayon, kasi naisip ko, ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ng lolo mo. Ikaw na ba successful kung wala ako? At hindi na pa ako nagkapalit, di ba? Namilog ang mata ni Leon. Mabagal ang lahat sa paligid. What? Tama ang mami mo. Ako magiging hadlang sa future mo. Hindi ako bagay sa'yo dahil wala akong mararating at magiging downfall mo lang ako. Why did you just say so? Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang nasaktan? Ikaw lang ang nagdusa? Nasabaya ako after mo mawala? Astrel, I'm not successful without you. All my plans includes you. Kasi sa mundog to, you're my peace and home, Ash. Napatakip ng bibig si Astrel. I'm sorry, Leon. Kasi naniwala ako. Kasi baka nga totoo naman. Minsan nga,
Naisip ko, sino nga ba ako kumpara para sa'yo? Wala akong siguradong may papakita sa'yo samantalang ikaw ang Leon Puentable. Hapon ang may-ari ng nag-iisang kilalang kumpanya sa mundo. Ikaw ang pangarap ng kahit sinong babae dyan sa labas. At hindi ako isa sa kanila. Kasi kahit pangarapin kita, hindi ka pwedeng mapasakin. Hindi agad nakapagsalita si Leon. Nanigas ang panga niya. Tuluyan ang puso ng binatay ng lalambot at muling binalot ng kakaibang init ng pagmamahal. Ilang taong pasod ko yun. Araw-araw. Ilang taon kong tinatanggap na ako ang mali. Ako ang kulang, ako ang di sapat. Para sa'yo, tama ang ginawa kong iwan ka. Astral. Mahina niyang sambit. Humakbang si Astral paatras. Mabilis na pinunasan ng luha. At alam mo, mas masakit. Inakala mo ginusto kong iwan ka pero ngayon hindi ko gusto yun. Basta kulila lang ako. Then why didn't you say that to me? Why didn't you tell me, Astral? Handa akong iwan ang meron ako kung ang kapalit nun ay makasama ka. Pero hinayaan mong magalit ako sa'yo nang hindi alam ang totoong dahilan ng lahat. Tumawa ng mapait si Astral, nanginginig. Kaya mo ba talikuran ito lahat? The success you have? Kaya huwag ka magalit kung hindi ako nag-explain doon. Kasi wala naman ako lakas ng loob para ipaliwanag sa'yo ang totoo. Pero sana paniwala ka sa hindi. Pinahal kita ng higit pa sa kaya ko. Lumapit si Leon. Isang hakbang, nagulat si Astral. Umatras siya at mabilis na umiwas ng tingin. Astral, baby, I'm sorry. Halos bulong ni Leon. Gamit ang palayaw na siya lang ang tumatawag noon. Ako may karapatang humingi niyan at hindi ikaw. Sorry for being mad of nothing. You fought so much for us. Ako, nahipla hindi ko ginawa. Nagpatalo agad ako. Ani Astral. No, Astral. I fought so much but you sacrificed a lot. Or even, baby, we voted equally. Napatingin si Astral. Gulat? Matagal na niyang hindi narinig yon. Mas lalong tumulo ang luha ng dalaga. Tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod at hindi na niya kailangan pa ng kahit anong dahilan. O pagkukubliga yung alam niya sa sariling kahit kailan, hindi nawala o naglaho ang pagmamahal niya para kay Leon. Astral. Ulit ni Leon, mas malumanay. You should be told me, Astral. The world doesn't matter to me if there's no you in it. I wouldn't fault you. I wouldn't fight for us again and again, and I would get tired of doing it. But you don't have to. I should be. I can fight because you didn't let me. Naghalo ang sakit at lambing sa boses ni Leon. Hindi na siya galit. Tuluyang natanggal ang attitude niya at napalitan na ng saya. Leon, namutawi mula sa bibig niya. Mahal kita, Astral, at hindi yun basta magbabago. We will not let anyone destroy us again. Kahit ang magulang ko pa yan. Kung kinakailangan mo, wala tong kinatatayuan ko ngayon, gagawin ko. I would pay this entire company if it means I could keep you, baby. Di mo kailangan gawin yun, Leon? Pagtutol ni Astral. I would, because I can, Astral. At kahit magulang ko pa ang tutol, it doesn't matter anymore. But us is the only thing that matters forever. Sasagot pa sana si Astral nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at kaagad na napasinghap nang mabasa si Mayel ito. Sandali siyang umatras at sinagot ito. Mayel? Astral, si Matt. Si Matt, pumunta ka na sa ospital, please. Nakikiusap nito, baka sa boses ng babae ang kaba at mahinang pag-iyak. Teka, ano nangyayari? Bakit? Bakit nasa ospital si Matt, Mayel? Nanginginig ang boses at kamay ni Astral. Di namin alam. Kanina sabi na masakit ang dibdib niya. Para raw kinukurot ang puso niya. Tapos nung pinaupo siya ni Mama, bigla na lang nahimatay. Nagulat nga kami kasi umabot sa ganun. Kaya mo bang mag-excuse muna kay Leon? Sabihin mo emergency. Nanginginig si Astral habang unti-unting binababa ang cellphone sa kamay. Kaagad siyang napaatras. Kailangan ko umalis. Si Matt sa ospital, Leon. Bumuhos na ang mga luha ng dalaga. Tuluyan nang nawala ang lahat ng lakas niya upang pigilan ang mga luha. What? I'll drive you there. Let's go. Kaagad na hinawakan ni Leon ang kamay ng dalaga. Sandali namang napahinto si Astral
na ikinataka ng binata. Paano ba ka empleyado po? So, nakataas ang kilay ni Leon. Ano ka ba? Mas importante to. I don't care about the world. I only care about you. Wala nang nagawa pa si Astrel nang hilahin na siya nito palabas. Pagbukas pa lamang ng pinto ay tuluyang sa kanila agad ang mga mata ng nasa labas. Ngunit walang pakialam mabinata roon. Tinakbo na lamang nila ang elevator ng walang imik. At tila ba tanging sila lamang ang nag-e-exist sa mundo. Hindi na agad mapakali si Astrel habang nasa sasakyan pa lamang. Halos lumabas na ang kanyang puso sa sobrang kaba at takot. Alam niyang hihingi na ng doktor ang operasyon para sa kapatid niyang si Matt. Ngunit alam rin niyang hindi iyon mangyayari hanggat wala siyang pinanghahawakang halaga ng pera. Napayapa lamang siya sandali nang maramdaman ang kamay ni Leon na mahigpit na nakahawak sa kanya. Bumaling siya sa binata at ngumiti. Everything will be alright, okay? Ani Leon. Napatango-tango na lamang si Astrel kahit na halos kabahan na sa mga nangyayari. Nabaling na lamang siya sa bintana at pinagbasta ng mga nadaraan ng mga sasakyan at daan. Nang makarating sila sa ospital, ay agad na bumungad ang doktor ni Matt. Pinaliwanag nito na lumalala ang problema dahil sa pagtagal ng solusyon nito. Pero Dok, wala po talaga kaming maibigay na... I'm sorry, Miss Mendez. Pero patakaran po kasi sa ospital yan, Miss Mendez. Kailangan na po ng kapatid nyo. Hindi ba pwedeng operahin nyo muna ang bata tsaka na ang pera? Sumabat sa usapan si Leon. I'm sorry, sir. Hospital policy po kasi. Malalim na lamang na napamura si Leon. Fine, we'll pay for the operation. But be sure you'll do everything to ensure that Matt will be alright. Handa kami magbigay kahit magkano. Siguraduhin yung buhay siya. Leon? Napabaling sa gulat si Astrel. Hindi sumagot si Leon at hinila lamang ang dalaga payakap sa kanya. Marahang hinalikan ng noon nito. Shh! I'll take care of everything. May lambing sa boses nito, yakap-yakap si Astrel. Lumipad ang mga oras at sobrang kabado na ni Astrel. Wala pa ring lumalabas na doktor mula sa operating room. Magkahawak kamay sila ng binata na kanina pa siya pinapakalma. Nadagdagan pa ang oras hanggang sa may lumabas ng babaeng doktor at inanunsyong success ang operation. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ng dalaga nang marinig iyon. Napaiyak siya sa saya. Hindi naman binitawan ni Leon ang kanyang mga kamay at ilang beses siyang pinatatahan. Pagka magilala, ibabalik ko rin yung ipinagbayad po. Promise ko. Shh! No need. But I know this is not the right place or time, but Astrel, I want us back again. And this time, no more secrets, no more lies, and no more hiding. I never stop loving you, baby. Paano parents po? Pabayaan mo sila. The only things matters to me is us. Hindi agad nakapagsalita si Astrel. Ramdam niya ang tibok ng puso ng binata sa pagitan nila. Parang sinasabi nitong totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero sa likod ng saya, may takot pa rin siyang iniingatan. Leon, ayoko maging dahilan ulit na gulo yun ang pamilya mo. Mahinang bulong ng dalaga, pilit iniintindi ang sitwasyon. Kung may manggugulo man. Sagot ni Leon habang dahan-dahang hinahawakang muli ang pisngi niya. Ako na mismo nga harang. Hindi ka na masasaktan, Astrel. Hindi na nila pwedeng ulitin ang ginawa nila noon. Napasulyap ang dalaga sa direksyon kung saan dinala si Matt sa recovery room. Pero Leon, baby, hinawakan ni Leon ang kamay niya, mas mahigpit. I already lost you once. Never again. Hindi na nakasagot si Astrel dahil biglang tumunog ang cellphone nito sa bulsa. Napatingin si Astrel kay Leon. Si Aki. Ani Leon, kaagad na sinagot ng binata ang tawag. Tangina dude, nakita ko sa labi ng kumpanya yung mom mo. Nalaman na siguro si Astrel ang kasama mo. Prepare yourself. Mukhang may hindi magandang sasabihin na naman yan. Kamusta si Matt, dude? Recovering. Anyway, kausapin mo si Mami kung pwede. Sabihin mo, saka na kami magkausap kapag okay na. Lumipas ang ilang araw habang nagpapagaling si Matt, hindi umalis si Leon sa tabi nila. Nanatili ang binata sa bawat oras na kailangan. Tila kahit roon ay bumabawi na siya. Habang nasa kumpanya sila, ay si Mayel ang naiwan kada umaga. At pagsapit naman ng gabi,
sina Astral at Leon. Ngunit habang abala ang dalawang nagkukwentuhan sa loob ng opisina ni Leon, ay nagulat sila pareho nang bumukas ang pinto. At pumasok roon ang ina ng binata at mas lalong umarko ang kilay nito nang makita si Astral. Leon, matigas ang pagkakasambit nito. Nanlamig ang buong katawan ni Astral. Pumikit si Leon. Kita sa panga niyang pinipigilan ng inis. Ma'am. Mahinang sagot ni Leon pero puno ng galit ang tono. Is this true? Turo ng ina ng binata kay Astral. Is this true that you and her got back? Oh my God! Sinaktan ka ng babaeng ito. At ikaw naman? The audacity of you! Matapos mong saktan. Mom! Shut up! Sigaw ni Leon. What? Galit ka? She's the reason why you're acting like this, huh? Itong babae. Pero imbis umatras, humarap si Leon ng diretso. No, she's not the reason. Matapang ang tono, nagulat si Astral. She's not the reason of anything I made. Dagdag ni Leon. Dahil hindi ko gustong piliin ang gusto nyo para sa buhay ko. Di na ako bata. Hindi nyo na kontroladong lahat ng desisyon ko. At wala na kayong hawak sa akin. I live my life letting you control me. Leon? At kung problema nyo si Astral, pinutol niya ang ina. That's your problem. But she is not a problem to me. She is the woman I love. Nalaglag ang panga ng ina kahit si Astral ay natameme rin. Hindi na nais na makipagsagutan sa ina ng binata na minsan niyang nakausap na. You don't understand what you're throwing away. I understand perfectly. Sagot agad ni Leon. You want me to become the CEO of Lola's company in New York. You want me to marry someone you approve. You want me to live by your standards. No, sorry I won't. Leon, don't talk to me like that. Kahit kailan talaga itong babae itong magiging problema. Ma'am, mas malumanay na pero permido si Leon. You destroyed us once because you thought you were right. But you were not. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. After nang mawala, hindi mo alam kung ano pinulot kong piraso ng sarili ko noon. Kumirot ang dibdib ni Astral. Ibang pakiramdam na pareho nilang pinaglalaban ng pag-ibig na minsan ang pinag-ayawan ng mundo. I love her. Sabi ni Leon, mariin at walang pag-aalinlangan. And I choose her. Leon? I'm saying this with all due respect. Stop deciding for me. Because this time kahit ano pang sabihin mo. Humakbang siya palapit kay Astral at hinawakan ang kamay nito. I choose Astral. Always, Mama. And it won't change. Natahimik ang ina ng binata. Kita sa mata nito ang pagkadismaya at galit. So be it. But don't blame me if choosing her is a mistake. Malamig nitong sagot bago tumalikod. Hindi nakagalaw si Astral. Wala siyang masabi. Para siyang napipiyat na estatwa sa nangyayari. Sobrang natutuwa ang puso ng dalaga. Nais na nitong tumalon-talon sa tuwa at nais niyang yakapin si Leon. Leon? Mahina niyang sabi. You don't have to say anything. Bulong ng binata. I told you, I'll fight for you. Simula ngayon, Leon, ipaglalaban ko ang meron tayo. Hindi na ako papayag na magkahiwalay ulit tayo. Ngumiti si Leon sa dalaga. Pagsapit ng gabi ni Yaya ng binata si Astral sa rooftop ng kumpanya nito para makapag-usap-usap muna. Astral, sabi ni Leon habang naglalakad sila sa gilid ng rooftop. I want you to do something. Ano? May problema ba? Umiling-iling ito. Huminto si Leon sa harap niya. Kumabog ang dibdib ni Astral. I'm done choosing between you and the world. Kasi ikaw ang mundo ko, Astral. Leon, anong... Shh! Just hear me out, okay? Napakagatlabi ang dalaga. Napaluha at bago pa siya makapagsalita, lumuhod si Leon. Leon, teka. Halos hindi makahinga si Astral. Kinuha ng binata ang isang maliit na kahon. Binuksan niya iyon, isang diamond ring. Simple, elegante. Astral Mendez. Kinagat ni Leon ang labi niya. Nanginginig ang boses. Would you marry me? Napatakip ang dalaga sa bibig niya. Wala siyang salitang mahanap. Leon, mahal kita. Sobra.
Ayoko nang sayangin ang meron tayo ngayon. You choose me above anyone. And I will always choose you in every way possible. Pumatak ang luha niya. And Leon, yes, yes, I will. I will marry you. Tumayo si Leon at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na mahigpit. Bumalot ang kakaibang lambing ng hangin sa dalawa. Mahigpit iyon at barahan ang halik ni Leon sa noo ni Astrel. Parehong masaya mga puso ng dalawa. Habang pinagmamasdan ng kalangitan na tila ba maging ang bituin ay payag sa kanilang pagmamahalan. 2 taon ang dumaan. Hindi na pinatagal ng dalawa ang kasalan. Nagpakasal na sila at bumuo ng pamilya. Bagamat tutol sa unang ina ni Leon, ngunit nang malamang pinagbubuntis na ni Astrel ang apo nito, ay biglang nagbago ang lahat. Unti-unting napalapit ang ina ni Leon kay Astrel. Abala si Leon sa pagluluto, habang si Astrel ay nakaupo sa island stall. Pinagmamasdan ng asawa. Leon, hindi ka pa pagod? Ako na. Nope. Sagot nito habang nagsascramble ng eggs. Buntis ka. Hindi ka gagalaw. Ilang weeks pa lang ako. Hindi pwede. Aalagaan ko ang 2 kong baby. Natawa si Astrel at hinampas ang braso niya. Ang ooy mo talaga, Leon. Tulungan na kita. Pilit ng dalaga. Ngunit bago pa siya makadampot ng ingredients, ay kinulong na siya ni Leon sa mga bisig nito habang abala sa paggigisa. Masayang hinalikan nito ang balikat ni Astrel. I love you, baby. My 2 baby. Bulong nito sa balikat ng asawa. Sumandal si Astrel sa asawa. Hinayaang magdiktahan ang puso nila at magunahan sa pagtibok. At sa mga darating na mga taon pa, ay magiging isang masaya na sila at habang buhay na iyon. Kahit tumutol pang muli ang mundo o ang mga taong nasa kanilang paligid. Wakas!